code, code nakaw na yaman, code VUCOL, at ang code private plane. Okay? So mga kababayan, dun sa mga hunghang katulad ni Robert, ayan, this this picture is for you. At dun sa mga jinggitero at jinggitera na sinasabi, ito yung jinggitero at jinggitera na kunwari sumasama sa rally pero kumikita lang ng pera o nagnanakaw o nang uuto, ito para sa inyo to. Ibig sabihin, ito mga kababayan, huwag kayo nagpapaniwala sa mga vloggers o vlog na pilit na sinisira ang mga taong nagtataya ng buhay. Kasi ibig sabihin yan, they are not fighting for you. They are fighting for their vested interest. The moment na itong mga taong ito, ang mga bangag din, na naniniwala kay Bangag Jr., ibig sabihin mga palangga, wala sila sa tamang pag-iisip. Imagine mo, sinabi ni Bangag Jr. na ang iba pang analysis ninyo, tape record, di ba? Yung kanyang video. Pero ako, nadudod, di ba? Kaninang umaga, nag-vlog tayo, ang umaga dito sa Pilipinas yung time, na pwede naman siya magsuot ng the same jacket. Kasi ako, paulit-ulit ako ng jacket, di ba? From June 24, Karina. At pwede naman siyang umulit talaga ng jacket sa Bagyong Enteng, na kung saan na nagsasabi niya na tiyatanong siya ng mga reporters o ng sinungaling na reporters o mga bayarang reporters na may sakit daw po kayo, may ganito daw po kayo, Di ang sagot ni Kuting doon, do I look sick? Okay? So may lumabas na mga syonga bells na ito daw ay palpak daw yung puting ahas. Kailan pumalpak ang puting ahas? Actually, yung kay Garafil ngayon, yung pagtanggal sa kanya, last year ko pa sinasabi sa inyo yan. Right? Yes, si Cheloy nag-resign na, sabi ni Julian Sword. Ito, yung mga naniniwala kay Marcos Jr. na hindi sila nagbugbugan ni Lisa Tanas, na hindi sila nagkabukulan o hindi nag-code blue si Bangag Jr., nabudol na naman muli kayo. Imagine nyo, niloko na naman kayo ni Bangag Jr. Kasi ipinakita na, buti na lang may mga magagaling. Thank you, sila Maitet, sila Sandra Palangga, na talaga namang kahit ako nagpapahinga, natutulog, kayo din mga palangga, ay nagpapakita ng inyong pagsasaliksik. So ito yung picture on the day na tinanggap ni Bangag Jr. or nakipag-meeting sa Colombian ambassador. So itong picture na ito ay galing doon sa RTVM. Itong araw na ito, syempre formal meeting, di ba? Dignitaries syempre hindi siya pwedeng magsuot ng naka-jacket, siyang kulay pula, na parang kunwari, makikipag-rescue niya yung mga nalubog ng baha. Ito, magpaliwanag kayo. Okay? Magpaliwanag ang mga hitad. Asa na yung comment ni Palangga kanina? Okay? Labo ng mata. Okay. Tingnan natin. Okay. Sabi ni Palangga, Madam, A1 po lahat ng information. Ito, magpaliwanag kayo. That one? Yan yung kanyang bukol. Yan yung araw. Ito dito sa mga Palangga. Yan. Ayan yung bukol ni Bangag. Okay? Ito. Nakita niyo yung bukol? 3 gadget kasi yung ginagamit natin. Ayan, code bukol. Okay. Yan yung araw na nagsisinungaling si Bangag. Ayan, na tinututok ko sa YouTube natin. Ayan. Nilapit ko, code bukol. Code bukol. Bukol. Okay, bukol. Okay, nakita nyo na. Okay? Nakita nyo, ang dami na nag-post. Ano ibig sabihin yan? Ano ba yung part ng tao? Ito, di ba? Itong front ng ating elbow or anti-cubital ek. Okay, sa medical term. So ito, di ba? Ano ba yan? Diyan kinukuha ang dugo. Okay, yung blood sample diyan sa vein mo. Actually, ako hindi visible yung vein ko eh. Kaya, nung nakaraan, nung nagpa-medical ako dito, ako kinuhaan sa dorsal area, back of the hand. Okay?
Right? Or pwede rin ng IV. Di ba? So, anong ibig sabihin yan? Bakit may lump? Bakit may bukol? Hindi mo kailangan hindi mo kailangan maging medical inclined or hindi mo kailangan na mag-aral ng pagdodoktor o pag-nurse. Di ba? Kung, kung ito ay wala lang. Di ba? Simple. Pwede rin yan fourth cut ng mga dialysis patient. Pero mostly dito nakalagay sa jugular area, di ba? Tsaka dito sa chest, di ba? Sino nagdagano sa inyo, nagdadialysis dito? Di ba? Kasi more safe dito sa area na to. But we're not gonna talk about dialysis here or medical terms, di ba? Kasi hindi naman to subject for nursing review or whatsoever. Di ba? Ang sinasabi lang natin, may bukol siya. So, kung may bukol siya, ano ang pwedeng nangyari doon? So, pwedeng sinaksakan siya ng what? Pwede siyang sinaksakan ng IV para, for emergency. For emergency, tawag dito, for emergency medication dahil nga based dun sa ating puting ahas ay nag-color blue siya. Dahil nagsapakan sila ni Lisa Tanas at si Lisa Tanas ay may tulong dugo dito, then tinawag na yung PSG, tapos in-airlift sila papuntang St. Luke's. Ayon sa puting ahas. Alright? So ngayon, pwede ka bang magkaroon ng bukol na iuntog mo yung sarili? Pwede rin. Pwede nagbag-aanuhan kayo, whatever. Pero very visible nasa dito sa area na ito. So ibig sabihin, pwedeng sinaksakan siya ng kinuhaan siya ng dugo o sinaksakan siya ng gamot, whatever gamot para, o pwedeng steroid, pwedeng anything na pwedeng mag-help sa kanyang pagko-code blue para i-revive, 'di ba? Pwedeng ganun ang nangyari diyan or pwede rin nung nilalagyan siya ng ng IV medicine through this area, mga kababayan, ay nagkaroon ng ang tawag doon sa term na yun, pinag-usapan namin ng kaibigan ko kanina, infiltration. Ibig sabihin na imbes na yung IV fluid, whatever fluid inside, para i-revive siya, kung ano man yung nararamdaman niya during that time, dahil sabi ng ating puting ahas, hirap siya huminga, mga kababayan, ay pwedeng nag-dislodge yung karayom, o pwedeng, yung water or intravenous fluid, ay nag-infiltrate, hindi napunta dun sa blood, sa vein niya, para sa kanyang, sa kanyang yung intention ng gamot para dumaloy sa iyong dugo. Kaya sa salitang sa layman terms, sa maintindihan natin, kumalat yung pwede yung gamot, yung fluid o whatever. Kaya nagkaroon siya ng lump or bukol. Okay? So ano ngayon? Sino ngayon ang fake news? Bakit siya nagkaroon ng ganyang bukol sa kanyang inner elbow? Bakit siya nagkaganyan? So pwede nga nagbugbugan sila ng bonggang-bongga talaga at pwede rin yan galing sa medical procedure na sinasabi ko. Sino ngayon ang fake news? Hindi kayo mga syungabels na umaasa lang kayo dito sa puting ahas, tapos all of a sudden, naniwala kayo kay Bangag Jr. Ibig sabihin, bangag din kayo kasi mahina ang inyong pangunawa, mahina ang inyong paintindi, na bigyan lang kayo ng konting tinapay, tatangu-tangu na kayo at nawala na kayo sa inyong paninindigan na ang inyong bangag na presidente ay araw-araw nagsisinungaling. Diba? Araw-araw nagsisinungaling. Tapos ngayon, dahil inggit lang kayo, dahil hindi kayo nabibigyan ng mga information ng puting ahas, kaya sasabihin nyo ay palpak ang puting ahas ni Maharlika. Nurses, doctors, meron ba dito? Okay? Yes. Leakage, tama, si Susan. Leakage, dislodge, infiltration, yan yung mga common medical terms na possible na mangyari dito sa area na ito. Okay? So yaan. So yung mga syunga na mga tanga
na mga nabudol, magpapabudol pa muli sa'yo dahil inggit na inggit talaga kay Maharlika dahil hindi nabibigyan ng information galing sa puting ahas. Hindi kasi nagtitiwala ang puting ahas sa inyo, kaya ganun. Alright? So yun. So ano ngayon? Operation, Code Bukol. Sino paniniwalaan nyo? Si Kuting na sinasabi niya na hindi siya sick, pero dito, pinagluloko kayo? Ulit-ulitin ko pa ba na araw-araw siya nagsisinungaling sa 5,500 flood control? Na uulitin ko pa ba na yung bagyo kasi malakas lang yung hangin nung Enteng, ang problema malakas lang yung hangin. So magpapaniwala kayo dito sa Bukol, physical yan. Sabi nga dito, mga palangga, ayan, Bukol, ayan. Bukol. Ano yan? Sino ang fake news? So, it's so, parang ito, yun yung nakakalungkot sa inyo dyan sa Pilipinas. Imagine nyo, naniwala kayo kay Bangag Jr. na hindi siya na ospital, na hindi siya kailan ba nagsabi ng katotohanan yan? Kailan ba siya nagsabi ng totoo na sinasabi? Babalikan natin, lumusob sa KOJC na ang mga pulis walang dalang armas, hindi nag-tear gas. Tapos isang ganun lang dahil kayo ay, nakrung-krung na rin siguro kayo. Diba? Baka tumitira na rin kayo ng pulburon. Sa isang iglap lang, napaniwala kayo ni Bangag. Oh my God, don't believe in that kind of vloggers, mga palangga. Or yung mga page na kadyotahan lang. Tinitwist yung utak nyo, nababasa ko kasi. Kami si Maharlika, sabi ni ganito, sabi, it's BS. So now, I will ask you mga darling, sino ang nagsasabi ng totoo? Ang puting ahas? Ayan? Can you comment? Yung ibang mga dyan. Yung ibang, doktor na ang pakomenten natin. Yung mga even yung mga medtech, yung nagwi-withdraw ng blood and everything. Saan niya kinuha yan? So maraming possibility yan. Yun nga pinaliwanag natin. Na-dislodge ang karayom, nagkaroon ng infiltration, hindi makita yung vein, kaya tusok na tusok, o baka naghanap ng ibang vein. Pero I don't think may nagsabi na possible na dialysis port cath doon, pwede rin port catheter. But you know that, right? Mga medical students, sabi ni Palangga, alam niya, infiltration. Diba? Ang pinaka-safest port catheter placement is right here. Diba? Dito sa jugular area. Diba? Kaya nga, ang dami kong mga pasyente na nahawakan na nandito sa area na yun, lalo yung mga cancer patient, mga ganyan. At I'm gonna talk about kasi that's very So naka-cover yan dito. Pero kasi kay Kuting, if you talk about ito yung access dito ni Kuting, kung nagda-dialysis siya, kasi may ganung theory na sinasabi na nagda-dialysis si Kuting. I don't think so. Kasi ang dialysis, mga palangga, port catheter, hindi yan pwedeng, bukas may dialysis ka, tutusukin ka na naman. Diba? Tatanggalin, tutusukin ka, permanent. Well, it's not permanent. Temporarily, for a while, nandito siya. Para in case of emergency, blood drawing, pag-inject ng medication, a dialysis treatment, nandiyan lang yung placement niya. Nakatago lang. Diba? But not here. So definitely, emergency lang yung nangyari. Sa kanya, sinaksakan ng steroid or whatever pang pakalma sa kanya. Right? Naluma si Satanas at Pinokyo kay Bangag. Okay? It makes sense now. Bakit palagi siyang mukhang hingal sa mga interview, siyang mukhang panay congested, sabi ni Regina Palomares. Di ba sinabi natin sa inyo, di ba nag-stem cell pa yan? According to our puting ahas sa Germany. Di ba? At naisabi ko rin sa inyo, wala nila natin makuha ang medical history kasi you cannot get that unless na may mag-leak. Okay? Ang kanyang medical history. Matatanggal yung doktor. O mga nurses na magbibigay nun. Di ba? Merong mga nagsabi sa ating puting ahas na closest na meron siyang liver problem. Okay? Pero yung issue dito,
sa code bukol o code bangag, it's not about liver cirrhosis o kung ano mang mga gamot, ano mang mga underlying condition niya. Wala tayong pinag-uusapan kahapon. Ang pinag-uusapan natin, bangag na bangag, si Lisa Tanas at si Junior, nag-umbagan, nagsapakan, sinakpak niya ng cellphone si Lisa Tanas, nagbugbugan sila, di ba? Then si Marcos Jr. nakaupo sa upuan na nagkukulay blue. Yun yung nakita ng mga PSG at ng mga staff nung binuksan ang pinto dahil nagtawag si Lisa Tanas ng emergency para i-lift sila. Alright? So now, ano ngayon? Sino ang sinungaling? Sino ngayon ang nagpapaniwala kay bangag? Tiyan mo, nurse yata din to si Palangga. Oh, ito sabi, ito magandang comment. Kaya pala, long sleeve, barong or jacket lagi ang suot ni bangag. Last year pa ako naka-observe niyan. Na parang nag-dialysis. Dialysis not here. Dito Palangga, di ba? Dito ang safest kasi eh. Dito, sa jugular vein. Okay? So ito, IV, ano lang yan, like withdrawing of blood and medicine and everything. Pero hindi dito. Di ba may mga kamag-anak kayo, may dialysis patient kayo. Not dito kasi ang delikado yan, risky yan eh. Kasi ginagalaw-galaw mo yung kamay mo. Mamaya pag nagalit ka, dislodge ka na ng bonggang-bongga. Si Jeffords, that's good. Infiltration at extravasation. That's good. Marami tayong mga ano dito. Mga may medical area of concentration. Fistula po. Yes, that's another word. Ngayon, ang punto de vista natin dito, sino ang sinungaling? Kaya gusto ko ipakita yan sa inyo, mga palangga. Sa madaling salita, ay maga ito. Ano ang dahilan? Ano yung nagkataon lang during that day na sinabi ng ating puting ahas na na-emergency na-lift siya papuntang hospital? So ano to? So ayun ang paliwanag. Bakit siya may lamp doon? Bakit siya may bukol? Bakit may inflation? Or pwedeng phlebitis. Diba? Namaga ang kanyang vein. Nabugbog ng karayom. Pwedeng ganon. Okay. So now, malinaw pa sa sikat ng araw na yung ibang mga vloggers na pinapollow ninyo, maaaring hindi yan para sa bayan. Or they're para sa views, o sasakay lang. So, that's BS. Diba? Kasi kung para ka sa bayan, mag-i-investigate ka. Hindi ka pwedeng sumakay sa mga bangag. Imagine mo, naloko na naman kayo ni bangag. The moment na naniwala kayo kay Marcos Jr., okay, sabi ni OFW's channel, bruise and inflammation. It's combination. Anything could happen, mga palangga. Sabi ni Palangga, tingnan mo, mag-review na lang tayo dito. Sabi ni Chacha, phlebitis kung namumula. Good point din. Medyo malayo kasi yung video kasi yan, hindi naman still camera. At kung todo makeup siya, by the way, may pinakita pa sa akin makeup. May pasa pa. May pasa pa. Asan yung pinakita sa akin na may pasa? I think, ito. Ito yung time naman. Ito. May pasa, si bangag. Asan yan? Nagsapakan. Ayan, iporensik nyo. Bakit may pasa si bangag? Ito. Asan yan? Pasa. Ayan, pasa. Okay, yan yung pasa. Nakita nyo yung pasa? Pasa. Oh my God. It's just so sad kasi ang mata halata. Actually, nakakatawa lang yung mga taong trying to destroy my credibility and my puting ahas. Yes, Kiki yung mukha. You know, the fact na dinidestroy nyo ang mensahero, then you're acting like you are supporter ng bayan. You're not supporting ng bayan. You are budol-budol din. Nabudol kayo ni Kuting. Imagine sa sunod-sunod, nakasinungalingan ni Bangag Jr. Mayroon kami 5,500 na flood control. 20 pesos ang kilo ng bigas. Hangin lang niyang Bagyo Enteng. Walang armas yung mga pulis. Nandyan sila para, ipagtupad ang batas. Harap-harapan na siniskira ang batas. Naalala niyo, sino nakapalo dito sa inyo? Last year ko pa sinasabi na papalitan si Cheloy Garafil.
'Di ba? Meron pa nga dyan, mga palangga, information. Sinabi ko sa inyo yon na, 'di ba, nasunog pa bahay niyan? Na possible na intended yan. Okay, tingnan natin. Titingnan ko yung, kasi dito nabubura yung record, yung ano namin, yung usapan namin ng puting ahas. Yung tungkol kay yung tungkol kay Chavez, pagpalit ni Cesar Chavez. Last year pa lang ay nagsisiraan na yung mga yan si Cesar Chavez. Yan yung pinalit na yan kay Cheloy, si Bukangkang, okay? Si Emerald Bukangkang, si Franz Imperial, yung mga inayupak niya, nag-aaway na kasi gusto nilang tanggalin si Cheloy. Si Cheloy kasi choice yan ni Bangag. Okay? Si Cheloy Jotoksky, choice yan ni Bangag. Ngayon, si Imperial, yang sila Bukangkang, at si Chavez, yan ay mga ahas ni Lisa. Pare-paro lang silang ahas. So, nag-aaway-away sila. Okay? Nag-aaway-away sila kasi yung grupo ni Satanas Lisa ay gustong mangamkam ng kaban ng pera ng bayan. Ganon din ang grupo ni, in fairness dito kay Garafil, yung iba dyan kasi, nakamatino, yung ibang konti, wala lang magawa. Diba? At na yung tatanggalin yung mga staff ni Cheloy Garafil. So, anong ibig sabihin yan? Tuloy-tuloy na yan. Mismo yung itinalaga nila na mga cabinet secretaries ay tinitira nila, ginugurgur nila isa't isa, yung mga staff ginugurgur din. Diba? That is code. Code what? Code mass termination. Ano ang anong impact niyan sa pamumuno ng isang bangag? Wala sila sa tamang katinuan kasi sila mismo ay nag-aaway-away. Imagine ninyo, okay, June 13. Ano ba to? Hindi, ito. Temo, April 2. Ano sabi sa akin ng puting ahas? Okay. Ito, binabasa ko to ha. Pwede ko naman to ipakita. Hindi, wag ko na ipakita. Okay, sabi dito, April 2. Madam, sinabak ni Jotok at Bukangkang si Cesar Chavez na siya ang mag-handle ng PIDEA issue. Remember? Anong ginawa ni Cesar Chavez? Tinawagan, di ba ang Tribune, pinost ng Daily Tribune, yung pre-op and authority to op doon sa kung saan noong 2012, yung dokumento na nagpapakita na si Bangag Jr. ay nagsisingot kasama si Maricel. Sinabi ko to sa inyo, di ba? Inutusan ni Jotok Cheloy si Cesar Chavez na trabahuin ang Daily Tribune na i-take down yung post. Nagkamali ba ako? Hindi ba tinake down nila yung post? Nag-sorry ang Daily Tribune? Nag-sorry ba o tinake down nila yung post ko? Kasi senior nila yun yung pre-op at saka authority to op. Kinausap ayon dito sa ating puting ahas, kinausap ni Chavez yun at inatasan siya ni Cheloy. I told you about it. Ito ang mga sinabi ng puting ahas. Ito pa. Okay. Ang dami actually. January 4 of 2024. Ano sabi? Miss Marlica, may rigodon sa PCO. Ang Team Teletubby, sino si Teletubby? Ang Diyosawa niya, si Cheloy. Okay, bukod sa Team Emerald, ang Diyosawa niya at Team Threatened ni Franz. Diba? HR and Gerald. Ito si HR Mercado and Gerald. Pinagtutulungan na ang bago na si Cesar Chavez since he has become the new apple of the eye ni babaeng ahas. I told you about this na. Okay, eto sabi pa dito, sabi ko palalim na ng palalim at palala ng palala ang nangyayari sa bagong Pilipinas. Okay? Sa bagoong Pilipinas. It was January of this year. Sabi ni puting ahas, Teletubby may plan B na. Okay? Wag ko na sabihin yung plan B niya pala kasi wag na yon, right? Ano sabi? Alright. Anyway, yan, okay. Ang dami mga sinabi ng puting ahas. Okay, but ganun pa man, last year sinabi ko na sa inyo na operation nila ay tanggalin si Teletubby o si Garafil.
Nagkamali ba puting ahas? Nagkamali ba? Balikan niyo video ko. 'Di ba? Yung mga palangga, balikan niyo, nagkamali ba? Hindi. Saan nilagay si Garapil ngayon sa Meko? Bakit siya nilagay doon? Ayon sa ating source na puting ahas, mainit na balita. Tignan natin. Okay. Sabi niya, Miss Maharlika, di ba naalala mo, sabi niya, in-expose mo na tungkol sa nasunog na bahay ni Cheloy. Tanungin mo, sabi niya, tanungin mo si Cheloy na pinasunog ang bahay niya. Ngayon, Cheloy, sino ang nagpasunog ng bahay mo? Dahil alam mo dahil may nag-tip daw sa'yo na umalis ka ng bahay. Sino, Cheloy? Si Lisa Tanas ba? Kasi si Bangag, kasi kaalyado mo si Bangag. Ang tumitira sa'yo si Lisa Tanas dahil yung mga gustong ipalit sa'yo ni Lisa Tanas, mga kaalyado niya at mga asong ulol niya na nautusan niya. Magsalita ka, Cheloy. Diba? Sino ang nagpasunog ng bahay mo ayon sa aking source? Dahil binigyan ka ng tip na susunugin yung bahay mo. Remember that? Demo sa news. Ngayon, Cheloy, di ba? Nagsabi ka din na nakita mo kung paano mang-voodoo ang grupo ni Lisa Tanas. Actually, kasi hindi ako naniniwala talaga. Siguro kaya hindi i-epekto yung kulam kasi hindi ako naniniwala sa kulam. Pero dahil mga buang yung nasa Malacanang, di ba, Cheloy? Kaya nagtatakot ka, baka ikaw na ang susunod na buduhin ni Lisa Tanas. Okay, ito po yung chika dito. Kaya ka nilagay sa Meko. Bakit ka nilagay sa Meko? Kapalit ng iyong katahimikan. Diba? Ayaw kanilang bitawan, alam mo. Kasi baka sabihin mo sa taong bayan kung gaano kademonyo si Lisa Tanas at ang Bangag. Ayaw mo o ayaw nilang sabihin mo sa taong bayan na si Ibu Kangkang, yung mga taga-presidential communications ay mga walang habas na magnakaw sa kaba ng bayan gamit ang pondo ng departamento mo. Kaya ka nilagay sa Meko para hindi ka magsalita. Kapalit ng iyong katahimikan, katulad ng ginawa ni Lisa Tanas at ni Bangag kay Clarita Carlos na pagbigay ng generous allowance, and now Clarita Carlos ay nandyan kay Tambaluslos. Kukunin na lang ng kanang 2 bulate na hindi pumipirma, ibinenta ang kaluluwa kapalit ng generous allowance. Yan po, mga kababayan, ayon sa ating source, ang ginawa kay Cheloy, hindi mabitaw-bitawan kahit na nagkakagulo sila dyan sa PCO, kaya ngayon inilipat sa Meko kapalit ng iyong katahimikan. Now, Cheloy, definitely, you're not para sa bayan. Kasi the moment na nakita mo na ang pagnanakaw or you're part of it kasi you allow these people, di ba? At yung asawa mo and everything, di ba? Na mag-control ninyo, matapalan ninyo, mga jutang ginimis, kayong lahat, ang mainstream media, may pa-allowance, may palamon, may pa-shopping, ang mga buwaka ng ina. Ito mga kababayan, ang sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ng puting ahas actually, ini-echo ko lang. Kaya siya niligay sa Meko. Sino ngayon ang fake news? Tapos ngayon maniniwala kayo kay Bangag Jr.? Sige nga. Maniniwala kayo kay Bangag Jr.? Tignan natin. Tignan natin yung video ngayon. Sorry. Ngayon, mga kababayan, may nagtanong, matindi, Meko dito sa Taiwan? Ito, Manila Economic and Cultural Office. Delikado ang buhay ni Cheloy. Ganun na nga, kasi once na sumapi ka sa mga demonyo ay kay Satanas, lose-lose ka dyan. Temporarily win-win ka. Kasi bakit win-win? Nasusungal-ngalan ka ng pera Yan, nabubusalan yung bunganga mo. Pero ang mga mafia, katulad ni Lisa at Bangag Jr., pag wala ka ng silbi, pwede ka ng gurgurin.
Yan ang katotohanan. Kaya ako, never ever akong papasok sa ganyan. Kasi temporarily, kakamal ka ng pera galing sa pagnanakaw sa bayan or galing sa pulburon, illegal smuggling, everything, pulboronic money, that is temporary. Kasi pag wala ka ng silbi sa mga master mong mga mafia, gurguriog ka na. Kaya mag-isip-isip kayo bago pumasok o i-appoint kayo ng bangag na gobyernong ito. Ito, yung ngayon, punta na tayo dito kay Alice Go. Tignan natin. Okay? Tignan natin. Alice Go, mainit-init na balita. Parinig ko sa inyo yung usapan nila. For sure, narinig nyo na. But I want to react on this. Okay, ito na. Okay. Ito pa yun. Dali. Ito. Parinig ko sa inyo. Alice, ikaw pala si Alice. Ito. From the start. Alice, ikaw pala si Alice. Hindi po, nakita ko tayo before. Saan? Tarlac po, sir. Nandun ka ba nung mayor ka doon? Opo. Nandun sila, no? Sila governor? Opo. Yung nagpunta. Ikaw talaga. Sa live stream ni Avalos sa yeah. Facebook, maririnig sa isang punto, siguro, Okay. na humingi ng tulong. Okay, wag yun. Okay, asan na? Avalos, Ito to. sasalub- Ito yata. Ito. Wag yun. Ito ba yun? Anyway, narinig nyo yan, di ba? Hanapin natin yung isa pa. May buo kanina na na sinend sa akin. Avalos, Okay. Nawala na yung sinend sa akin. But anyway, narinig nyo yung boses. Sabi ni Abalos, so Alice, sabi niya, sabi ni Alice, nagkita na tayo sa Tarlac. Ayun ba yun, yung governor? Sabi ni Abalos, ikaw talaga. Tapos sabi ni Alice, Sek, tulungan niyo po ako, may death threat ako. Sabi niya, oo, sabi niya, ang importante, ganyan-ganyan. So narinig doon sa video na yon. Okay? Video. Asan yung isa pa? Ito. Ito. Bongga to. Okay, ito. Ito pa rin yung pareho. Ulitin natin, ha? si Alice. Hindi po, nakita ko tayo before. Saan? Tarlac po, sir. Nandun ka ba nung mayor ka doon? Opo. Nandun sila, Okay? sila governor? Opo. Okay, narinig nyo, di ba? Andun ka ba nung mayor na yun? Andun ka ba nung Tarlac? Ano po ang ibig sabihin nito? Kung totoo ang binibintang lahat kay Alice Go na siya ay sangkot sa Pogo. Okay? Kung totoo lahat yon. Ngayon, mga palangga, ano ba ang hinihiring sa Kongreso? Bakit ba nila gustong ibalik si Alice Go? Kasi ang sinasabi nila na si Alice Go ay isang operator ng Pogo. Operator, protector, and everything. Ano po ang isyong nakapaloob dyan sa Pogo issue na yan? May kinorture, may mga ginurgur, at kung ano pa, pagpapatakbo ng illegal, Ganito ba ang trato? Ha? Ganito ba ang trato sa isang fugitive? Na ang sabi pa dyan ni Abalos, kaya nga kami nag-hire na ng private plane. Pera yan ng bayan. Ito ba ang trato sa isang fugitive na susunduin ng private plane gamit ang pera ng bayan? At sabihin, ikaw talaga. Tapos yung NBI nagpa-selfie pa. Ano si Alice? Artista? Rockstar? O whatever? Hindi ganyan. Hindi ganyan ang trato sa isang sinasabi nilang totoo man na fugitive. Sa isang nasangkot sa mga panggugurgur, pagmamalupit, pagnanakaw, and everything. Ano ang catch niyan? Bakit nag-hire ng private plane?
Gusto nila makondisyon na ang utak ni Alice Go o kapalit ng kanyang safety. Narinig nyo naman, sabi niya, Sir, tulungan niyo ako, may death threat ako. Ganyan ba ang trato sa isang pupugante na sinasabi nilang tumakas sa batas? Ganyan ba? NBI? The reason why yaan ay gusto nilang suluhin kasi kung totoo man ito na si Alice ay kasama sa mga POGO operations, kasi, sorry, hindi ko kasi napanood yung buong hearing yan, kaya hindi ako masyado makapag-comment ng detalye dahil hindi ko pinanood yan. Dahil itong mga pangyayaring ito, cover up sa lahat ng kabangagan ni Marcos Jr., lahat ng pagdanakaw